Magandang araw po muli sa inyong lahat. Tayo'y dadako sa ating talakayan at gabay sa ating pang-araw-araw na buhay. Pamagatan po natin ang ating pag-aaral, Finding Strength in Tough Times. Finding Strength in Tough Times. Hindi po lingid sa ating lahat, mga kababayan, na tayo ay hindi exempted sa mga bagyo ng buhay, dinadaanan, katulad ng sakit, problema, pangangailangan araw-araw, bayarin, intindihin sa buhay, may mga hidwaan, may mga pasakit sa puso, may mga stress ang ating buhay, may mga naghahanap ng trabaho, at marami pang iba. Ngayon, kahit dito sa Book of Psalms, naranasan mismo ni David, sabi ng Psalms 42 verse 5, bakit ka nang lulumo o kaluluwa ko at bakit ka nababagabag sa loob ko? Umasa ka sa Diyos sapagat pupuri pa ako sa Kanya dahil sa kagalingan ng Kanyang mukha. Alam niyo ba, inulit din niya yan kahit doon sa verse 11 na bakit ka nang lulumo o kaluluwa ko? So nais kong malaman ninyo at malaman nating lahat kasama ako na sa harap ng Diyos, talagang tayo bilang mga tao ay dumaranas din doon sa time na minsan nanghihina tayo. Kaya nga pinamagatan natin itong Finding Strength in Tough Times. Ano dapat natin mga i-consider pagka tayo nasa panahon na nanghihina? At bilang tao, normal yan. Ang hindi normal yung manatili ka sa panghihina at hindi ka lumakas. So ito po, magbibigay ako ng mga tips. Unang-una, follow your faith, not your feelings. Ang sundin natin ay yung dikta ng pananampalataya na na-establish sa atin mula sa Diyos, hindi yung puro damdamin lang natin. Follow your faith, not your feelings. Next, instead of trying to avoid suffering, seek to learn and grow through it. Kung ano yung mga dumadaan sa atin, tignan natin kung paano tayo matututo at ano ang magiging lesson nito sa atin. Number 3, identify the possible sources of the hardship you're currently experiencing. Kasi baka yung dinadaanan natin, hindi naman pagsubok, kundi kagagawan din natin. Pinili nating magkaganon, kaya tayo nahihirapan. So tignan natin, identify the possible sources of that hardship we are currently experiencing. Next, follow God's will. Sa buhay natin bilang mananampalataya, hindi yung sarili natin masusunod, kundi yung gusto ng Diyos. What else? Look for the things to be grateful for. Ang mananampalataya, kahit may bagyo na ng buhay, kahit mahirap ang dinadaanan, grateful pa rin tayo. Nasasabi pa rin natin yung thank you Lord, nasasabi pa rin natin yung all things work together for good. Ano pa? Last 2, accept that we are weak. Tanggapin natin ang katotohanan na mayroong pagkakataon sa buhay natin, nanghihina rin tayo. Tanggapin natin yan, kasama sa buhay yan. Pero, hindi tayo papayag na laging ganon. Tayo ay humihingi ng lakas at sigla mula sa Panginoong Diyos. And then last, just wait on the Lord to minister. Tiyak magmi-minister ang Panginoon. Relax ka lang, wait ka lang. Merong talata sa Psalms 138 verse 3, dito ako magwawakas. Alam niyo, sabi ng Psalms 138 verse 3, nang araw na ako'y tumawag, ay sinagot mo ako. Iyong pinatapang ako ng kalakasan sa aking kaluluwa. Alam niyo, makakasumpong tayo ng kalakasan sa Panginoon. Dagdagan natin ang pagluhod at pananalangin sa Diyos. So, tandaan po natin ito. Finding strength in God during life challenges in difficult times. Nasa Diyos pa rin ang susi. So muli, ito po ang inyong lingkod, ang Peking Kato.